Isinusulong ngayon sa Kongreso ang isang panukala na magpapaigting pa sa seguridad at kaligtasan ng mga kabataan sa loob ng eskwelahan. Si Patrick Gupo sa detalye. Isa sa mga tinutukan sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ang investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo Blue Eagles players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod sa isang team building activity sa Dipacalaw, Aurora noong June 8. Inilahad ng Philippine National Police ang chronological timeline ng insidente bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. Ayon sa PNP, walang suot na life vest ang mga atleta ng isagawang aktibidad sa dagat. Samantala, sinabi ng resort owner na si Francisco Zubi III na naabisuhan na ang team tungkol sa panganib rip currents at red flag warning na nagbabawal maligo sa dagat. Sinasabihan po namin sila na merong mga rip current dyan, tinuturo ko po yung mga rip current kung nasaan yung Pero mga rip sinasabi nyo bawal lumangoy. Pag red flag po, pinagsasabihan po namin sila na bawal pong lumangoy. Clear yun na bawal. Opo. Kinumpirma rin ng Dipacalaw MDRMO na matagal ng delikado ang nasabing bahagi ng dagat. Ayon sa kanila, palagi naka-red flag ang lugar dahil sa malalakas na alon at rip currents. Mula pa noong 2022, 8 na ang naitalang pagkalunod sa nasabing lokasyon. Marami na rin pong nai-report po doon na nalunod din po sa mismong area po ng pinangyarihan din po. Naging emosyonal naman si Ateneo de Manila University President Reverend Father Roberto Babiap sa kanyang pahayag. Muli siya nakiramay sa mga pamilya ng dalawang nasabing estudyante at humingi ng paumanhin sa nangyaring trahedya at tiniyak ang patuloy ng suporta ng pamantasan sa mga apektado. Kinundena rin niya ang cyberbullying at pagkakalat ng maling impormasyon laban sa ilang teammates ng mga biktima. We unequivocally condemn these acts because they only deepen the pain of those already grieving by spreading disinformation and causing further harm. Our support for those affected does not diminish our commitment to care for every member of our community while the legal processes are ongoing. Sa pagdinig, binigyan din ni Senator Bam Aquino ang kahalagahan ng agarang pagpapasa ng School Safety Act. Kabilang sa mga panukalang tinalakay ang mas mahigpit na campus security, mental health services, anti-bullying measures, responsableng paggamit ng digital devices at mas matibay na proteksyon para sa mga student athletes. Magkakaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paaralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas at ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno. Tinalakay rin sa pagdinig ang mga hakbang ng DepEd matapos ang shooting incident sa Tacloban City. Kabilang dito ang paglalagay ng metal detectors, pagpapatuloy ng psychosocial support sa mga mag-aaral at guro, at pagpapatupad ng mas maigpit na school safety protocols habang nasa pangangalaga pa rin ng DSWD ang dalawang minor de edad na sangkot sa insidente. Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paaralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Responsibilidad po ito ng buong bansa. Responsibilidad ng mga magulang, ng komunidad, at higit sa lahat, responsibilidad po ng bawat isa sa atin dito. Umaasa ang mga mababatas na magsisilbing batayan ng mga tinalakay sa pagdinig para mapabilis ang pagpapasa sa mga panukalang magpapalakas sa school safety, student athlete welfare, mental health support at anti-bullying measures na layuning maiwasang maulit ang nangyaring insidente sa Aurora at Tacloban. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Patrick Gupo, Congress News.